Sa gitna ng kadiliman, nakatago ang mga kwentong hindi pa naririnig ng karamihan. Kumusta mga kapamilya? Welcome sa Lagim Central, ang tahanan ng mga pinakanakakatakot na kwentong Pilipino. Ako ang inyong kasama sa paglalakbay sa mundo ng kababalaghan, multo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari dito sa ating bansa. Dito sa Laging Central, makakakita kayo ng mga kwentong galing sa aming mga ninuno, mga urban legends at mga bagong horror stories na siguradong magpapangilabot sa inyo. Kaya mag-subscribe na at samahan ninyo ako sa bawat linggo para sa mga bagong kwentong Lagim. Alam nyo, may mga kwentong hindi dapat binubuhay, lalo na kapag madilim na. At ngayong gabi, isa sa mga yon ang ating pag-uusapan. Tara, samahan nyo ako na silipin ang isang alamat na hanggang ngayon nagdudulot pa rin ng takot, ang alamat ng kumakatok. Yan pa lang, di ba? Parang isang babala na may mga misteryo talagang mas mabuting hayaan na lang sa kadiliman. Pero, nandito na tayo kaya simulan na natin. Baka iniisip nyo, kwentong bayan lang yan. Kwento ng mga lolo't lola natin. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na yung takot na yan ay biglang nagbalik at hindi pa ganun katagal? Oo, 2020. Bago pa man sumabog yung takot sa pandemya, may isang uri ng lagim na unang kumalat, parang apoy sa social media at sa mga komunidad sa iba't ibang parte ng bansa. Ang sabi-sabi ay may isang kulto raw na gumagala. Mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kakatok lang sila sa pinto mo at sa oras na buksan mo, yun na, katapusan mo na raw. Grabe yung bilis ng pagkalat nito, naging laman agad ng balita at naghasig talaga ng matinding takot, lalo na doon sa Northern Mindanao. At dito na nagiging mas kakaiba ang lahat. Kasi nagsimula nang may lumabas na mga kwento na yung mga miyembro raw ng kulto may kakaibang kapangyarihan. Bigla na lang daw silang nawawala, parang bula. So, yung dapat sana ay ordinaryong krimen, biglang nagkaroon ng bahid ng kababalaghan. Sa Sultan Kudarat, binigyan pa nila ng pangalan yung takot. Tinawag nila itong banutok. Sabi nila, isa raw itong matangkad at maitim na nilalang. Nagliliyab yung pulang mata at madulas daw ang balat. May residente pa nga roon na nanumpang na nakita at nakaharap niya mismo itong nilalang na to. Ngayon, ang tanong, saan nga ba talaga nanggaling itong modernong takot na to? Bago lang ba to o baka naman may mas malalim at mas matanda pa itong pinag-uugatan? Tara, alamin natin. Kasi para maintindihan natin yung takot ng 2020, kailangan nating bumalik sa nakaraan. Kailangan nating kilalanin yung dalawang orihinal na nilalang sa ating mitolohiya. Sila yung mga unang kumakatok sa gabi. Okay, so ganito pala yan. May dalawang magkaibang nilalang sa likod ng alamat na to. Una, yung nangangatok. Ito yung hindi mo raw makikita, isang espiritu. Minsan, ang kwento pa, kamay lang daw na lumulutang. Sa kabilang banda, andyan naman yung kumakatok. Ito yung mas pamilyar sa atin. Isang grupo ng 3 nakaroba, isang dalaga at 2 matandang lalaki. At yung pagdalaw nila, isang senyales na may mamamatay sa bahay na yon. Sa paglipas ng panahon, siyempre sa kakapasa-pasa ng kwento, yung dalawang alamat na to naghalo, naging isa na lang. Kaya ngayon, kapag sinabi nating kumakatok, iisang konsepto na lang ang naiisip ng marami. Isang misteryosong katok sa gabi na may dalang kamatayan. At dahil nga sa tindi ng takot, siyempre nagkaroon ng iba't ibang paraan para protektahan ang sarili. May nagpipinta ng puting krus sa pinto, nagsasabit ng mga imaheng katoliko, nagsasabay ng asin at holy water o di kaya'y naglalagay ng walis na nakabaliktad. Yan yung mga patunay kung gaano kalalim yung paniniwala at takot ng mga tao sa alamat na ito. Pero heto ang interesting, yung takot pala sa katok, hindi lang para sa mga Pilipino. Sa totoo lang, itong pamamahiin na to may koneksyon sa isang takot na umiikot sa buong mundo. Ang susi? Nasa bilang na 3. Ang 3 sunod-sunod na katok. Sa maraming kultura sa iba't ibang bansa, ito yung tinatawag nilang death knock, ang katok ng kamatayan. Dito natin makikita kung gaano kalaganap ang takot na to.
Mula sa folklore ng mga Native American, sa mga kwento sa Ireland at Scotland, hanggang sa mga tradisyong Hudyo at Arabe, yung tatlong misteryosong katok palaging masamang pangitiin. Kahit nga raw yung katok ng ibong tariktik sa bahay mo, senyalis na raw yan ng paparating na kamatayan. Ito rin pala yung pinaniniwala ang pinangmula ng pagsasabi natin ng tao po kapag kumakatok. Sabi ng historiador na si Ambeth Ocampo, hindi lang yan basta pagtatanong kung may tao sa loob. Noong unang panahon, paraan daw yan ng kumakatok para sabihin, "Hoy, tao ako ha, hindi ako aswang o kung anong masamang espiritu." Interesting, di ba? So, ito na yung mahalagang tanong. Bakit nga ba nananatili ang mga alamat na ganito? Bakit kahit nasa panahon na tayo ng teknolohiya, kinikilabutan pa rin tayo sa isang simpleng katok sa gabi? Well, kung titingnan natin yung kasaysayan, lumalabas at sumisikat ang mga ganitong takot sa mga panahon ng krisis. Noong pre-colonial era, takot tayo sa aswang na nasa labas. Noong World War II, naging tanyag yung kumakatok dahil sa gulo at laganap na kamatayan. At noong 2020, sa gitna ng papalapit na pandemya at uncertainty, bumalik ulit yung takot bilang isang kulto. Sa aspeto naman ng psychology, natural lang nakabahan tayo kasi ito yung reaction natin sa takot sa hindi natin alam, sa unknown. Hindi natin alam kung ano yung naghihintay sa likod ng pinto, kaya yung katawan natin automatic na naghahanda, lalaban ba tayo o tatakbo? At sa huli, lahat ng kwento, lahat ng paliwanag, bumabalik lang sa isang napakasimpleng babala. Isang babala na paulit-ulit na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kahit sa modernong pop culture, tulad na lang dyan sa pelikulang Scream, pareho lang yung babala. Yung simpleng pagtatanong ng, "Sino yan?" ay parang pag-imbitan na rin sa panganib. At patunay na buhay pa rin yung alamat na to. Andyan yung mga pelikula tulad ng 2024 horror film na Nocturno na hango mismo sa kwento ng kumakatok. Itong takat na to, patuloy pa rin nagbibigay inspirasyon sa mga bagong kwento ng lagim. Kaya kung sakaling sa gitna ng katahimikan ng gabi, may marinig kang katok na hindi mo naman inaasahan, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto. Dito muna nagtatapos ang ating paglalakbay sa dilim. Pero tandaan nyo, ang lagim ay hindi natutulog. Kung mayroon kayong sariling karanasan tungkol dito, kwento nyo naman sa comment sa ibaba. Mag-subscribe na rin kayo para sa susunod nating pagkikita. Hanggang sa muli!